Bumababa ng napakabilis ang barko ng Straw Hat sa Reverse Mountain, nang makarinig ang mga pirata ng kakaibang tunog na nagmumula sa ibaba, nang mapansin ng isang bundok na nakaharang sa dadaanan nila na isa palang napakalaking balyena. Kaya binalak nilang lumiko para hindi sila bumangga pero putol ang rudder, pero may ideya daw si Luffy, samantala pilit na pinapaliko ng tatlo ang Going Merry gamit ang buong lakas. Ngunit naisip ni Nami na katapusan na nila nang tumira ng kanan si Luffy, pero hindi nila akalain na ito ang plano ng captain. Naging effective naman ito dahil nabawasan ang kanilang bilis, pero nasira pa rin ang ulo ng Going Merry na ikinainis ni Luffy. Samantala ang mga kasama ay kabado sa gagawin ng balyena, kaya nagmadali silang nagsagwan para tumakas. Gumawa ang balyena ng tunog na napakasakit sa tenga. Subalit dahil naiinis si Luffy sa pagkasira ng ulo ng barko ay sinapok niya pa ang mata nito, kaya napaiyak na lang ang mga kasama. At dahil sa ginawa ni Luffy ay hinigop sila ng balyena. Ngunit nahulog si Luffy subalit nagawang makakapit sa ngipin nito, at saka umakyat sa ulo samantalang ang mga kasama ay tuluyang nahigop. Dahil sa nangyari ay hindi na alam ni Luffy ang gagawin kaya pinagsusuntok na lang ito subalit nagsimulang lumubog. Kaya malulunod ang bida sa tubig dagat nang makita ang isang pinto bago tuluyang lumubog. Nagtaka ang mga crew ni Luffy kung saan sila napunta, dahil sa loob ay may langit at isla. Nang lumabas ang isang kraken sa harapan nila, subalit mula sa bahay ay tinusok ito, kaya agad na bumagsak ang malaking halimaw. Gusto na lang umuwi nila Nami at Usopp. Samantala si Luffy ay nagtataka kung ba't merong lagusan sa katawan ng balyena. Lumabas ang isang matanda mula sa bahay, na siyang humila sa nahuli nitong kraken. Nakipagtitigan sa kanila ng masama ang matanda kaya labis ang tensyon. Pero nag-relax lang ito saka nagbasa ng dyaryo. At nang magbanta si Usopp na titirahin siya ng kanan ay sinabi ng matanda na may mamamatay daw kaya natakot ang Straw Hat crew. Pero sinabi ng matanda na siya daw ang mamamatay kaya nainis si Sanji. Sinabi ng matanda na nasa loob daw talaga sila ng katawan ng balyena, at napansin ni Usopp na painting lang ang nakikita nilang mga ulap at ibon. Saka itinuro nito ang malaking pinto na exit kaya naghanda sila ng biglang yumanig. Napansin ni Nami na may bakal sa ilalim ng bahay ng matanda upang hindi matunaw sa asid ng balyena. Kaya ang barko nila ay matutunaw dito kung hindi sila aalis. Samantala binabangga pala ng balyena ang Reverse Mountain kaya yumayanig. Kaya inakala nilang pinapatay ng ito ng matanda mula sa loob. Subalit nasa loob na rin pala ang dalawang tulisan. Matapang na tumalo ng matanda dahil may gagawin. Dahil sa pagyanig ay tumalbog-talbog si Luffy hanggang mapunta sa mas malaking manhole. Tapos tumabingi ang balyena kaya nahulog ang bida. Samantala naghahanda na ang dalawa sa pag-akyat ni Crocus. Ngunit hindi na makahinto si Luffy kaya tumalsik sila kasama nito hanggang sa mahulog sa gastric acid ng balyena. Gumamit naman ng matanda ng malaking injection para kumalma sila Bon at tumigil sa pagbangga sa pader. Niligtas din nila pati sila Mr. Nine at Miss Wednesday. Nang sabihin ng matanda na poprotektahan niya sila Bon. Ngunit tinutukan siya ng dalawa ng baril at sabay na nagpaputok pero pinrotektahan ng matanda ang katawan ng balyena gamit ang sariling katawan. Kaya naman pinguntog silang dalawa ng bida. Kalaunan ay nalaman nila sa matanda na nais pala ng dalawa na gawing pagkain sila Bon para sa mga tao. At may malalim din na dahilan kung bakit sinasaktan nila Bon ang sarili dahil naghihintay daw ito sa mga kaibigan niya sa loob ng 50 years. Kinento ng matanda ang nangyari sa nakaraan. Noong masaya pa sila Bon dahil kasama pa niya ang mga kaibigan niyang pirata. Ngunit dumating ang araw na kinailangang iwan ng mga ito sila Bon dahil mapanganib ang paglalakbay na gagawin sa Grand Line. Kaya naiwan ng balyena kay Crocus, at nangako naman na babalikan siya ng mga kaibigan. Kaya naman hanggang ngayon ay umaasa pa rin sila Bon sa pagbabalik ng mga ito kahit 50 years na ang nakakalipas. Sinamahan sila ng matanda na maglakbay sa lagusan sa loob nila Bon, saka umakyat sa mataas na hagdan upang buksan ang exit kaya nakalabas na ang mga bida, saka nagising na rin ang dalawang tulisan. Namangha ang mga pirata sa pagiging loyal nila Bon. Ngunit sinabi ng matanda na nabalitaan niya daw na tumakas na sa Grand Line ang mga piratang nangakong magbabalik para sa balyena. Sinabi na rin daw ni Crocus ang katotohanan kay Labon pero hindi daw nito matanggap kaya umiyak ito ng umiyak ng napakalakas na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Kaya ito ang naging dahilan kung bakit nagsimulang iuntog ni Labon ang sarili sa Reverse Mountain. Habang nagkikwento ang matanda ay labis na pagkaawa ang naramdaman ng mga pirata. Bigla namang umakyat si Luffy at sinaktan ang balyena. Kaya napaiyak ito at nagwala kaya natakot ang mga kasama. Dahil dito ay nagdive ang malaking isda sa lupa para mapisa si Luffy. Hindi namatay ang taong goma, kaya naglaban sila ni Labon pero napatalsik ulit ang bida. At nang susugod na muli ang balyena ay sinabi ni Luffy na patas daw ang laban nila.
at itutuloy daw nila ang laban sa muli nilang pagbabalik. Dahil dito ay nagkaroon ng bagong dahilan sila Bon para maghintay kaya naiyak ito. Ngunit kalaunan ay naging isang masayang balyena. Nilagyan din ito ni Luffy ng drawing at sinabing wag itong burahin para hindi na nito iuntog ang ulo. Samantala sila Mr. Nine at Miss Wednesday ay nagplanong mag-report muna sa boss dahil sa mga nangyari. Ngunit nawala pala ni Mr. Nine ang log post nila na nakita nilang napunta pala kay Luffy. Dahil dito ay dumating na ang Unlockies para parusahan ng mga hindi nakakatapos ng misyon. Kaya hinulugan sila ng bomba ng mga ito. Iluluto na ni Sanji ang Elephant Bluefin Tuna. Samantala si Usopp ay nag-aayos ng sinira ni Luffy. Napansin ni Nami na sira daw ang compass. Pero giit ng matanda na hindi ito gumagana sa Grand Line. Ngunit habang kausap ang matanda ay inuubos na ni Luffy ang isda. Sinabi ni Crocus sa kailangan daw nila ng log post. Nang ipakita ni Luffy ang nakuha niya sa dalawa, nang sepukin siya ni Nami ng walang dahilan. Pinaliwanag ng matanda na gamit ang log post ay kailangan talaga nilang puntahan ang bawat isla na madadaanan para ituro nito ang kasunod na isla. Ngunit kahit saang isla ka dumaan ay isa lang ang patutunguhan ng mga ito sa dulo ng Grand Line na tinatawag na Raftel Island, na tanging si Gold Roger lang daw ang nakarating. Pagkatapos ng kwento ay naubos na pala ni Luffy ang isda. Nalaman ni Nami ang kahalagahan ng log post. Ngunit nang mainis si Sanji kay Luffy ay aksidente nila itong nabasag. Kaya sinipa silang dalawa ni Nami sa dagat. Natakot si Usopp na baka hindi na sila makaalis sa lugar pero bibigyan na lang daw sila ng matanda. Tinulungan nila Bon sila Miss Wednesday pati sila Sanji at Luffy. Maginoong tinulungan ni Sanji ang dalaga nang kausapin siya ni Mr. Nine. Saka nakiusap ang dalawa na dalhin sila sa Whiskey Peak kung saan sila nakatira. Duda naman ang matanda sa dalawa, pero nagpa siya si Luffy na tulungan ng mga ito. Nakuha na ni Nami ang pangalawang log post saka nagpaalam na sila kay Labon. Sa dinadaanan ay umulan ng nyebe subalit giit ni Nami na kanina lang daw ay napakainit. Gumawa si Luffy ng snowman. At si Usopp naman ay ipinakita ang pagiging artist niya pero sinira lang ito ni Luffy kaya nagsimulang mag-away ang dalawa. Samantalang si Sanji ay pinagpala ni Nami ng walang katapusan. Kalaunan ay nagkaroon naman ng thunderstorm kaya naisip ni Nami na nakakatakot talaga ang panahon sa Grand Line. At sa isang iglap ay nawala sila sa ruta, kaya mabilis na ipinag-utos sa mga kasama na lumiko sila. At kalaunan ay naging summer na ulit pero tulog pa rin si Zoro. Saka naging mahamag naman ang panahon kaya hindi nila napansin ang isang iceberg. Ngunit pinilit pa rin nilang makaiwas dito pero nagasgasan pa rin ang ilalim. Gumanda na ang panahon, ngunit nakita nilang papasok sila sa madilim na mga ulap kaya napakalakas ng hangin. Binigyan sila ng pagkain ni Sanji para makabawi ng lakas, saka nagtulungan silang lahat upang makaligtas sa mapanganib na Grand Line. Paggising ni Zoro ay ligtas na sila, ngunit nagtaka pa siya kung bakit pagod na pagod ang mga kasama, kaya nainis ang mga ito. Kaya binatukan siya ni Nami, pero nainis din si Zoro kaya mas dumami ang bukol niya. Nakita na nila ang Whiskey Peak na may malalaking mga cactus. Kaya umalis na ang dalawang tulisan. At patuloy silang pumasok sa ilog ngunit kinakabahan si Usopp dahil baka may lumabas na halimaw. Pinasok nila ang makapal na hamog ngunit napakaraming nag-aabang sa kanila nang magsigawan ng mga tao upang mainit na salubungin ng mga pirata. At dahil napakasaya ng paligid ay hindi na sila naghinala. Pagbaba ay sinalubong sila ni Igarapoy na nagpakilalang mayor ng Whiskey Peak. Nais daw sila nitong alayan ng isang party, ngunit sa malayo ay nanunood ang dalawang spy. Pagsapit ng gabi ay ipinagdiwang ng mga tao ang pagdating ng Straw Hat. Nagkaroon ng mga babaeng fans si Usopp at humanga din sa kanya ang kalalakihan. Pinakain nila ng napakarami si Luffy. At pinainom din ng walang katapusan sila Zoro at Nami. Si Sanji ay binigyan ng mga babae. Ngunit hindi nila alam na isa itong patibong. Sumulat ng report sila Miss Wednesday at Mr. Nine sa boss at nilagay sa mailbox ng Baroque Works. Pagkatapos ng party ay masarap ang tulog ng Straw Hat Pirates. At napag-alamang si Igarapoy pala ay si Mr. 8 na kasabwat ng dalawa. Lumabas din ang macho mama na si Miss Monday, na sinasabing dapat ay binanata na kagad nila ang mga pirata. Ngunit nang pinakita ni Mr. 8 ang wanted poster ay nagulat ang mga ito. Kaya naman kailangan daw nilang mag-ingat. Ngunit ibibigay daw nila sa government ng buhay ang mga pirata para hindi bumaba ang makuha nilang pabuya. Pero nakikinig pala sa kanila si Zoro. Kaya nalaman niyang mga bounty hunters ang mga nakatira dito. Pero lalabanan daw lahat ni Zoro ang mga bounty hunters ng Baroque Works. Kaya nagtaka si Mr. 8 kung paano niya nalaman. Sagot ni Zoro na inanyayahan din siya noon na sumali dito pero tumanggi siya. Ngunit dahil alam ni Zoro ang sikreto ay papatayin na daw talaga siya nila Mr. 8. Saka pinakitang ang mga tinik ng malaking cactus ay mga krus pala dahil napakaraming tao ang napapatay ng Baroque Works. Ngunit nagtaka sila nang mawala sa paningin ng swordsman. Hinanap nila si Zoro pero hindi matagpuan. Nang makita na katabi na pala nila ito, kaya binaril siya ng mga bounty hunter pero sila ang nagkatamaan. Tapos pinagbantaan niya si Mr. 8 na tatabasin ang kulot niyang buhok.
Nang tutukan siya ng ibang bounty hunter kaya nangamba si Mr. 8 na baka siya ang tamaan kaya siya ang bumaril sa mga ito gamit ang terotot. Saka nagtago si Zoro sa likod ng pader. Samantala sa loob ay tulog na tulog pa rin ang mga kasama. Subalit nagkukunwari lang pala na tulog si Nami. Naisip ni Zoro na magagamit niya na rin sa wakas ang mga bago niyang espada. Ngunit may tao na pala sa taas niya kaya bago siya tamaan ay pumasok sa loob pero marami pala ang nag-aabang sa kanya dito. Kaya tumalon at ginamit ang lamesa bilang taguan. Saka siya sumugod at sa isang iglap ay nahiwa ang mga bounty hunters. Tumakbo siya sa labas at nagawang iwasan ang bala ng bazooka. Saka siya binato ni Miss Monday ng drum ng alak na natapon lang kaya nang hinayang si Zoro. Papaluan sana siya ng maso subalit nagawa itong mahiwa ng Kitetsu ng walang hirap kaya kailangan niyang mag-ingat sa paggamit ng sinumpang espada. Sumugod ang isang bata at sumunod ang isang madre. Ngunit nagtangka ang madre na bulagin siya pero nahiwa na pala sila ni Zoro na binaliktad daw ang espada. Natapakan sila Luffy ng mga bounty hunter subalit tuloy pa rin sa pagtulog. Samantala si Nami ay nagsimulang magnakaw ng pag-aari ng mga kalaban pero nalamang wala silang pag-aari. Umakyat ang mga ito ngunit tinanggal ni Zoro ang hagdan, saka ginamit ito para makatalon siya sa kabilang bahay ngunit pinagbabaril ng mga nag-aabang doon. Ngunit gamit ang two-sword style ay natalo silang lahat ni Zoro. Saka gamit ang Kitetsu ay gumawa siya ng butas sa bubong. Kaya pagbaba ng mga bounty hunters ay nahulog ang mga ito, pero muntik na siya kay Miss Monday. Saka nilabas ang forefinger at sinakal si Zoro. Tapos sinapak niya sa pagmumukha ang swordsman na ikinasira ng sementong bubong. Kaya naisip ni Igarapoy na patay na si Zoro nang biglang sumigaw sa sakit si Miss Monday dahil hawak ng swordsman ang ulo niya. Hanggang sa mawala ng malay ang muscle woman. Dahil dito ay inakala ng bounty hunters na si Zoro talaga ang may bounty na 30 million at hindi si Luffy. Sinabi ni Mr. 9 na sa Baroque Works ay mas mababa ang agent number ng bounty hunter ay mas malakas. Kaya naman siguradong matatalo daw nila si Zoro sa tulong ni Mr. 8 pero walang pake ang swordsman sa mga titulo nila. Pinagbabaril siya ni Mr. 8 saka tinawag ng babae ang alaga niyang si Karo. Upang habulin nila si Zoro ngunit umupo ito kaya nabatukan. Sumugod si Mr. 9 ngunit nasa lag ng swordsman ang dalawang baseball bat. Tapos gamit lang ang isang espada ay pinahirapan ni Zoro ang bounty hunter. Hanggang sa mahulog ito ng mag-isa mula sa bubong. Ngunit nandoon pa daw si Miss Wednesday para kalabanin siya. Nilabas nito ang pabango saka sumayaw ng sumayaw para akitin si Zoro. Nang umabot sa kanya ang amoy nito ay napaluhod ang swordsman. At dito na siya tatapusin ng babae, ngunit mabuti na lang ay engot ang alaga nitong pato kaya nahulog din sila. Binaril siya ni Igarapoy gamit ang tarotot, ngunit nakatakas sa butas na ginawa niya kanina. Nagising si Mr. 9 na galit at nagawa nitong mahuli si Zoro. Dumating si Mr. 8, pati si Miss Wednesday na ginawang hostage si Luffy. Pinalabas ni Mr. 8 ang mga baril sa buhok nito, at paghila ng ribbon ay pumutok ang mga ito, ngunit ginamit ni Zoro na shield ang katawan ni Mr. 9. Pagkatapos ay binalibag papunta kay Miss Wednesday. Muli siyang pinagbabaril ni Mr. 8 kaya ginamit ni Zoro ang tiyan ni Luffy para makatalon kaya tagumpay na nahiwa si Mr. 8. Tumatakas ang iba pang bounty hunter dahil kay Zoro. Pero dumating na ang unlockies o ang mga tagahatol sa mga palpak na bounty hunters. Nagmakaawa sila ngunit babanatan pa rin ang unlockies. Ngunit dumating ang dalawa pang malakas na bounty hunter, kaya sila ang tumapos sa mga tumakas na kasamahan. Sila Mr. 5 at Miss Valentine pala ang mga ito, saka sinabing ang misyon daw nila ay tapusin ang mga agent na pumasok lang sa Baroque Works para alamin ang lihim kung sino si Mr. Zero. Nang maisip ni Mr. 8 na natuklasan na ang sikreto nila ni Miss Wednesday ay pinagbabaril niya ang dalawa. Ngunit hindi nasaktan ng mga ito. At ibinunyag na alam na nila ang tunay na pagkatao ni Igaram na kapitan ng Alabasta Kingdom Security, at ang prinsesa ng Alabasta na si Princess Vivi. Samantala nanunood lang sa itaas si Zoro. Nagpatuloy si Igarapoy sa pagbaril para makatakas si Princess Vivi. Ngunit sa isang pitik ng kulangot ay sumabog si Igaram. Saka sumugod si Miss Valentine kay Vivi pero nagawang depensahan ang sarili. Tumakas si Zoro kasama si Luffy. Saka nakiusap si Igaram na tumakas na ang prinsesa para sa Alabasta Kingdom pero nilabas ang dalawang sandata para lumaban. Ngunit tinulungan siya ni Mr. 9 para makatakas. Sumugod si Mr. 9 ngunit isang pitik ng kulangot lang ang katapat niya at sumabog ang mukha nito at tumalsik sa napakalayo. Kaya nagmakaawa si Igaram na tulungan ni Zoro si Princess Vivi dahil may mga devil fruit daw ang dalawang kalaban nito. Pero ayaw ni Zoro dahil kanina ay nais siya nitong patayin. Ngunit dumating si Nami at sinabing ililigtas niya ang prinsesa kung magbabayad daw sila ng 1 bilyon. Pero dahil nasa krisis ang kanilang kaharian ay sinabi nitong sa prinsesa na lang makipag-usap pagkatapos itong iligtas. Pumayag naman si Nami pero si Zoro ang inutusan niya dahil may utang pa daw sa kanya ang swordsman. Giit ni Zoro na isinoli niya naman kaagad ang pera dahil nakuha niya lang ng libre ang espada sa Logtown. Pero pinaliwanag ng babae ang napagkasundo ang 300% ang tubo nito, kaya kung susunod siya kay Nami ay hindi na niya kailangang magbayad.
Dahil dito ay napilitan si Zoro na sumunod sa utos. Labis na nag-alala si Igaram dahil kapag namatay daw ang prinsesa ay katapusan na rin ng Alabasta Kingdom. Samantala nagising si Luffy at nagulat sa kanyang nakita. Kasalukuyan namang tumatakbo si Vivi ngunit tinutugis siya nila Mr. Five at Miss Valentine. Tapos nakita niya si Miss Monday, ngunit nais din pala siya nitong tulungan. Ngunit nang sumugod si Mr. Five ay hindi niya ito tinamaan kaya sumabog ang kanyang pagmumukha, at nakita ni Vivi ang malakas na pagsabog. Dumating si Miss Valentine at ginamit ang kanyang Devil Fruit Power na nagpapabigat ng timbang para durugin si Miss Monday. At bago pa siya pasabugin gamit ang kulangot ng lalaki ay dumating si Zoro kaya nahiwa ito at sumabog ng napakalakas sa kanilang likod. Pagkatapos ay nandiri ang swordsman. Tapos aatakihin siya ni Vivi pero pinaliwanag niyang siya ang tagapagligtas. Pinaliwanag ni Igaram na wala daw pwedeng makakilala sa pinuno ng Baroque Works na si Mr. Zero. At ang plano daw ng Baroque Works ay gumawa ng sarili nitong bansa kung saan ang mga agent na may mabababang numero ay mabibigyan ng mga pribilehiyo kaya pinag-aagawan ang mga pwestong ito. Dumating si Luffy na galit kay Zoro dahil nalaman niya daw sa isang sugatan na inubos daw sila ng swordsman. Kaya nais ni Luffy na kalabanin ang kaibigan dahil wala daw itong malasakit sa nagpakain sa kanila. Nagpapaliwanag pa si Zoro ngunit umatake na si Luffy na seryosong nais siyang patayin. Sinipa siya nito ngunit nakailag. At dahil naglalaban na ang dalawa ay pinabayaan na sila nila Mr. Five para gawin ang misyon na patayin si Vivi. Ngunit nang masipa ni Zoro si Luffy ay tumalsik ito at nasama ang dalawa na tumalsik sa pader. Dahil dito ay nainis si Mr. Five kaya pinasabog niya ng pinasabog ang bida na nakita nila Zoro sa malayo. Ngunit kalaunan ay nakita nilang ginawa lang warm-up ni Luffy si Mr. Five para matunaw ang kinain. Samantala si Valentine ay nasa itaas pero hindi pinapansin ni Zoro kaya nainis. Kaya gumamit siya ng 10,000 kilo at inatake si Zoro pero umilag lang ang swordsman na kakalabanin na daw ang engot niyang captain. Kaya sumugod ang dalawa sa isa't isa at nagtagisan ng lakas. Saka gumamit ng tornado si Zoro, ngunit bumawi ng suntok sa mukha si Luffy. Dahil sa laban ng dalawa ay yumayanig ang buong village. Akala ni Vivi ay tapos na ang laban, ngunit muling bumangon ang dalawa para maglaban. Habang ang dalawang agent ay di makapaniwala na ginawa lang silang parang laruan. Kaya sumugod silang dalawa ngunit nainis ang mga ito kaya pareho silang binanatan at tumago sa magkabilang pader. Namangha si Vivi sa dalawa dahil sa nakita. Saka muling naghanda ang dalawa para ituloy ang paglalaban. Nang sumugod sila sa isa't isa ay dumating si Nami na pareho silang sinapok kaya natakot sila Vivi at Karo. At habang hawak ang dalawa ay pinaliwanag niya sa prinsesa ang kasunduan nila ni Igaram. Saka muling sinapok ang dalawa kaya takot na si Karo. Pagkatapos ay tawa na lang ng tawa si Luffy nang malaman ang katotohanan. Saka nakipagkontrata si Nami kay Vivi na ililigtas siya kapalit ng salapi pero ayaw ng prinsesa dahil kasalukuyang may civil war daw sa Alabasta na kagagawa ng Baroque Works. Kaya tinulungan daw siya ni Igaram upang mapasok ang Baroque Works at makapag-imbestiga. Nang malaman daw nila na ang tunay na pakay ng nasa likod nito ay ang maagawang trono ng Alabasta. Tinanong ni Luffy kung sino nga ba ang nagtatag ng Baroque Works pero ayaw sabihin ni Vivi dahil masyado daw mapanganib. Dahil kahit gaano daw sila kalakas ay hindi nila matatalo ang isa sa warlords na si Crocodile. Natahimik sila at nagulat dahil nasabi din ni Vivi ang mastermind. At sakto pang nakikinig pala ang Unlockies na agad na umalis para mag-report sa boss kaya kabadong-kabado sila Nami pero natatawa lang si Luffy dahil gusto niya pa itong makita pero nais nang tumakas ni Nami. Kaya nga lang ay naidrawing na pala sila kaya kasama na sila sa hit list ng Baroque Works. Nagsisi si Nami sa pinasok niya nang dumating si Igaram na mukhang matandang Becky. Dahil magpapanggap daw ang matanda na siya si Vivi upang maging decoy at ligtas nilang maiuwi si Vivi sa Alabasta Kingdom. Tutol si Nami dito dahil mapanganib si Crocodile, duda naman si Luffy kaya sinabi ni Igaram na meron daw 80 million bounty ang nasabing warlord. Ngunit sa kabila nito ay nais pa ring tumuloy ni Luffy. Bago umalis si Igaram ay ibinigay sa kanya ni Vivi ang Eternal Post papunta sa Alabasta Kingdom. Pagkatapos ay naglakbay siyang mag-isa para lituhin ang mga agent na nandoon si Vivi. Ngunit sa isang iglap ay may nagpasabog ng napakalakas sa barko nito. Dahil sa nangyari ay ikinagalit ito ni Luffy. Hindi naman matanggap ni Vivi ang nasaksihan, kaya niyakap siya ni Nami saka sinabing sila na daw ang bahala. Nagmadali si Luffy na kunin ang kanyang coke at sniper kaya tulog pa ang mga ito ng kaladkarin ng captain nila. Nagpakita ang may gawa ng pagsabog na si Nico Robin. At dumating na si Luffy sa Going Merry dala ang dalawa. Samantalang si Vivi ay hinahanap ang pato niya pero nasa loob na pala ito ng barko. Pag-alis nila ay sinabi ni Vivi na merong 2,000 agent ang Baroque Works na maaari silang pigilan. At dahil hindi alam nila Sanji at Usopp ang nangyayari ay nais pa nilang bumalik sa village pero sinapok lang sila ni Nami. Pumasok sila sa makapal na fog nang magpakita si Robin sa barko nila na may agent name na Miss All Sunday na siyang partner daw ni Mr. Zero.
Dahil dito ay naghanda ang mga pirata na patayin siya. Ngunit nagawa nitong mapalutang sila Sanji at Usopp at matanggalan ng sandata sila Nami at Zoro. Na-inlove pa dito si Sanji, saka nito kinuha ang Straw Hat ni Luffy. Saka nito sinabi na mapanganib kung saan sila itinuturo ng log post nila dahil nakatutok ito sa Little Garden. At nakapagtatakang binigyan sila nito ng Eternal Post patungong Alabasta. Ngunit kinuha ito ni Luffy at sinira kaya binanatan ni Nami. Giit ni Luffy na masama daw kasi ang babae. Kaya sumakay na si Robin sa kanyang sasakyang pagong para umalis. Nalaman na rin ni Sanji ang katotohanan at nahihiya naman si Vivi dahil nadamay sila sa panganib. Ngunit hindi naman ito alintana ng Straw Hat Pirates. Napansin ni Nami na huminto ang ihip ng hangin. Mangingisda muna sana si Sanji pero pati pala ang mga uod ay hindi pinatawad ng patay gutom na captain. Kaya si Karo na lang daw ang gamitin nilang paain kaya tumakbo ito ng tumakbo. Dahil sa nakikita ay hindi makapaniwala si Vivi na malakas si Luffy. Kaya sinabi ni Nami na marami na itong natalo na bigating mga pangalan. Dagdag pa ni Zoro na pati ang terror captain ng Navy na si Morgan ay natalo nila. Kaya naalala ni Luffy ang kaibigan niya doon na si Kobe. Nahulog si Kobe sa pototoy ni Helmeppo dahil magkasama na pala sila bilang mga katulong sa Marine. Habang naglilinis sa itaas ay naalala ni Helmeppo ang kanyang masarap na buhay nung isa pang kapitan ng kanyang ama. Subalit mula nang tinalo ni Luffy ang tatay niya ay natanggal ito sa posisyon kaya naging alipin na rin siya. Sinabi ni Kobe na kailangan niya ng magsariling sikap para hindi na umasa sa tagumpay ng kanyang ama. Pero dahil magkaiba sila ng pananaw ay nag-away silang dalawa sa bubong na nakita ng mga Marine sa ibaba. Tapos aksidente silang nahulog sa kanan at aksidente ding pumutok kaya nasira nila ang isang gusali. Habang kumakain ay pinakita sa kanila ng bata ang dyaryo tungkol kay Luffy. Kaya nalaman ni Kobe na nagsisimula na si Luffy sa pangarap nitong maging Pirate King. Pinatawag ang mga Marine sa pagdating ni ex-Captain Morgan na ikinatakot ng dalawa. Pero habang nagpipinta ng mga cannonball ay nalulungkot pa rin si Helmeppo para sa kanyang ama. Kalaunan ay lumabas ang tinaguriang hero ng karagatan na si Vice Admiral Garp upang dalhin si Morgan sa Navy Headquarters. Subalit habang kaharap ang kriminal ay nakatulog si Garp kaya inatake ito. Tapos ginawa pang hostage ang sariling anak, kaya nakakuha siya ng bangka dala si Helmeppo. Tinutok nila ang cannon kay Morgan. Pero matapang na humarang si Kobe dahil nandoon din sa bangka si Helmeppo. Saka sinabing siya na daw ang huhuli kay Morgan saka nagdive at lumangoy papunta sa bangka. Nagising si Garp na winasak ang cannon at nagtanong kung ano ang nangyari. Dahil hindi niya pala alam na nahiwa siya ni Morgan. Masaya si Morgan sa kanyang kalayaan saka inutos sa anak na tulungan siyang tumakas. Pero sinabi ni Helmeppo na huhulihin niya daw ang kanyang ama kaya nasapok at pinahirapan. Kalaunan ay matapang na umakyat si Kobe sa bangka para ipagtanggol ang kaibigan, samantala pinapanood lang sila ni Garp habang binubugbog ang dalawa. Pero sinubukan pa rin nilang pigilan si Morgan kahit wala silang laban. Ngunit itinapon lang sila nito sa dagat bago tumakas. Pagkatapos ay humingi ng patawad ang mga Marine kay Garp at sinabing tatanggalin na rin daw nila sa Navy ang dalawa. Ngunit sinabi ni Garp na nais niyang dalhin ang dalawa sa headquarters. Habang nasa kusina ay nakita ni Luffy sa dyaryo na nakarating na rin sa Grand Line Navy Headquarters si Kobe sa tulong ng isang Vice Admiral. Hindi makapaniwala ang dalawa na nakarating sila sa nasabing lugar. Dahil sa nakita nilang napakatindi pala ng training ng mga Marine dito. Nagtago ang dalawa nang maisip ni Helmeppo na masyado pang maaga para magpunta sila dito. Pero nagalit si Kobe dahil kailangan daw nitong malagpasan ang kanyang ama. Tapos nalaman nilang nandun na pala si Garp kaya pinatikim sila ng mga sapok upang hindi nila isiping tumakas. Subalit sinabi ni Kobe na gagawin daw nila ang lahat upang maging ganap na mga Marine. Kaya sinabi ni Garp na dapat ay handa silang mamatay. Tapos inutusan ng tauhan na bantayan ang dalawa. Samantala nalulungkot ang batang babae na kaibigan nila dahil umalis ang dalawa nang hindi niya nalalaman. Kasalukuyang naglilinis ng walang katapusan ang dalawa at binabantayan pa sila ni Garp kaya bawal silang tamarin. Saka naglabas sila ng gabundok habang may bukol sa sapok ni Garp. Kinagabihan ay naiinis na si Helmeppo dahil puro trabaho na lang daw ang ginagawa nila. Kaya naisipan ni Helmeppo na magpalakas upang mapabilis ang pagiging Navy officer nila. Kaya naman kahit pagod na ang kanilang mga katawan sa trabaho sa araw ay palagi pa rin silang nagti-training tuwing gabi. Kinabukasan ay pinag-usapan ng mga officer ang bagong wanted na pirata na si Luffy. Nang marinig ito ni Kobe ay sinabing kaibigan niya daw ito. Pero narinig sila ni Vice Admiral Garp kaya takot na takot ang dalawa. Dinala sila ni Garp sa malayo upang kumprontahin kung may kaibigan talaga silang pirata dahil mahigpit daw itong pinagbabawal sa Navy. Sinabi ni Kobe na labas daw si Helmeppo dito. Pero dahil magkaibigan na sila ay hindi na rin ito itinanggi ni Helmeppo. Tapos tinanong sila kung gusto nilang maging Marine, kaya niyaya sila sa isang duelo. Naghubad ang dalawa at agad na sumugod. Subalit wala talaga silang pag-asang manalo kay Garp hanggang sa hindi na makabangon sa bugbog ang dalawa. Ngunit pinilit pa rin na tumayo ng mga ito para sa pangarap. Kaya labis na natuwa si Garp saka siya nagpatama ng suntok sa kanyang tiyan.
Dahil sa determinasyon ay nais niyang tulungang mag-training ang dalawa pero ginulpi niya muna. Saka sinabing hindi sila parurusahan kahit kaibigan nila ang isang pirata kaya sumaludo kay Garp ang dalawang recruit. At mula noon ay tinulungan na sila ng swordsman ni Garp sa kanilang training. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.